Mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso sa mga naglalagab live na balita. Sa Maynila, umabot sa 10 sanggol ang isinilang ho mula kaninang hating gabihan sa pagsalubong sa bagong taon sa Pamilya Memorial Hospital. Eksakto alas 12 ng hating gabi ng iluwal ni Mami Mary Rose San Jose ang kanyang ikalawang anak na lalaki na pinangalan ng John Leon Aldea. Dahil dito ang tinaguriang New Year baby ay tatanggap ng follow-up service, package and health services, immunization at newborn screening. Ayon sa pamunuan na nasabing ospital, kukunti pa ito kung tutuusin kung ikukumpara po sa mga ordinaryong araw, kaya naman tsak na madaragdagan pa ang kanilang mga New Year babies. Naglalagablab na mga balita. Mga dating alkalde ng San Juan nagkalob ng tulong naman sa mga nasunugang residente. Sama natin sa balita may report si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo. Namudmud nga ng mga relief goods at mga kumot na rin at iba pang pangunahing pangangailangan si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa 1,700 pamilya o 6,000 individual na biktima ng sunog na naganap sa barangay St. Joseph, San Juan City. Ang mga biktima ay pansamantalang namamalagi ngayon sa Corazon de Jesus Basketball Court. Yung iba ay sa St. Joseph Covered Court at Pinaglabanan Elementary School. Nangako naman si dating Pangulong Joseph Estrada ng tulong na rin ng San Juan Local Government na hanapan nila ng malilipatang tahanan itong mga naapektuhan ng sunog. Sa ngayon ay naikasa na ng pamahalaang lokal ng San Juan ng 10 araw na pagkain para sa mga nasunugan, supply ng mga kakailanganing medisina sakaling may magkasakit at iba pa. Ang magamang era at Jinggoy ay kapwa naging dating alkalde o mayor ng San Juan bago nahalal sa national position. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Mga nabiktima naman ng paputok sa Bulacan, umabot na sa 40. Kasama natin sa balita, may report mo doon si Efren Alcantara ng RMN Bulacan. Efren, i-radyo mo. Umabot pa rin ng may 39 bilang ng mga naging biktima ng paputok sa Bulacan na naisugod sa 7 mga public hospital sa buong lalawigan sa nakalipas na 7 araw hanggang kaninang umaga. Makarang ilunsod ng Bulacan Provincial Government ang kampanyang Iwas Paputok, Iwas Disgrasya, pero higit na mas mababa ito kung ikukumpara nung nakaraan taon na umabot ng may 78 mga naging biktima. Ayon sa naipong tala ng Provincial Risk Reduction Management Council, 31 sa mga naging biktima ng paputok ay mga kalalakihan, habang 8 naman ang mga kababaihan at may edad ang mga ito nang mula sa 2 hanggang 50 taong gulang. Isa namang 3 taong gulang na batang lalaki ang iniulat na nakalulo ng pito ng turotop. 2 naman ang naitalang tinamaan ng ligaw na bala at hindi naman bababa sa 15 ang naitalang aksidente sa motorsiklo dahil sa kalasingan ng mga nagmamaneho at sakay nito. Ang lungsod naman ng Malolos ang nakapagtala ng mataas na bilang ng mga naging biktima ng paputok na umabot ng 11. Pangalawa ang lungsod ng San Jose del Monte at pangatlo naman ang bayan ng Baliwag, Kalumpit at Hagunoy na tig-3 mga biktima. Nakapagtala rin ang nasabing tanggapan ng ilang mga insidente na hindi pagtatalo habang nagiinuman ng alak na nauwi sa saksakan at suntukan, habang may ilang mga kaso ng mga pansyenteng namatay bago pumasok ang bagong taon dahilan sa iba't ibang mga karamdaman habang nakaratay sa Bulacan Medical Center. Bagamat sinasabi ng ilang mga negosyante ng paputok na mabili pa rin ang kanilang mga produkto, pero naniniwala rin sila na ayon sa ginawang pag-aanalisa, tinatayang nasa 30% na lamang pababa ng mga Bulakenyo ang tumatulong ng mga paputok. Usod na rin ang sinasabing patuloy na nadaramang kahirapan sa buhay ng nakararaming mga Pilipino. Kasamang mas sa Bulacan, para sa DZXL 558, Efren Alcantara, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa iba pang balita, inspeksyonin bukas mga kasama 2 na Enero ang mga sinilyuhang baril ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, dito malalaman kung may pulis na nagpaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Sakaling mapatunay illegal na nagpaputok ang isang pulis pagkasibak sa serbisyo, yung pinakamatinding parusa na maaaring ipataw sa kanya. Samantala, target din ng PNP na silipin ang baril ng mga sibilyan na inareklamo nagpaputok sa pagsalubong ng bagong taon. At sa oras po na malamang nagpaputok ka rin, maharap sa kaso illegal discharge sa firearm at pagkakansila naman ng lisensya ng baril ang posibleng kaharapin ng mga lumabag. Naglalagablab na mga balita.
Sa Rizal, timbog sa follow-up operation ng 6 na lalaki na sangkot sa pamaril sa isang bagitong pulis sa may barangay San Jose sa bayan ng Rodriguez. Patay si P1 Paul Martin Noiles habang nilalapatan naman ng lunas sa H'ville Hospital ang kasama itong si P1 Raimundo Rubel. Nakapuna talaga sa Compact 3 ng Rodriguez PNP. Nagsasagawa noon ng operation o plansita mga biktima na bigla na lamang dumating ang mga sospek at agad na pinagbabaril ang mga pulis bago nagsipagtakasan. Nakilala po ang mga sospek na sina Mario Gonzales, ang mga kapatid itong sina Joseph at Ricky, Ruben Dolorais, Danilo Ganula at Lamberto Labies. Nagsasagawa na ng investigasyon ng otoridad sa motibo ng krimen. Naglalagabla sa 558. At panghuli, sa kabila po ng paalala, nakapagtala pa rin ang Bureau of Fire Protection ng insidente ng sunog sa buong Magdamag sa Metro Manila. Ilang minuto pagkatapos ng hating gabi, dalawang magkasabay na sunog ang nangyari sa Tondo, Maynila. Pinakamalaki dito ay ang pagkasunog ng bahagi ng Amado Hernandez Elementary School kung saan tinatayang abot sa 1 milyon piso halaga na pinsala. Samantala sa tala naman ng Quezon City Fire, 10 sunog po yung kanilang nirespondihan kung saan 2 umakyat sa ika-4 na alarma habang iba ay hindi na kumalat pa. So last year, nagkaroon tayo ng 10 insidente ng sunog. Ang isa dito ay rabies, isa electrical, isa vehicular. Yung pong natitirang 7 ay structural fire. Dito po sa structural fire nito, 2 po ang umabot sa port alarm. Isa po yung sa Cambridge at saka isa po yung sa Commonwealth. Wala naman po tayong reported na casualties or injuries sa mga sunog na naganap itong bagong taon. Kaya lang po ay medyo mas dumami po yung ating insidente ng sunog kaysa po nung nakaraang taon. Si Quezon City Fire Chief Superintendent Bobby Baruelo sa interview ng DZXL. Naglalagabla sa 558. DZXL. Ulat Palaro. Mapalakasan tayo mga kasama, bumangon po ang tropang Texters para makalapit sa kanilang pang-anim na final appearance sa nakaraang 7 conferences. Nanalo ang nagdidepensa ng token Texas score ng 99-95 kontra Alaska sa Game 5 ng kanilang semifinal series para sa 2012-2013 PBA Philippine Cup kagabi sa SMO Arena sa Pasay. Kinuha po ng tropang Texters ang 3-2 na bentahe sa kanilang best of 7 semifinal showdown ng Aces na nanalo naman sa Game 4 noong Biyernes. Dinala na Alaska ang 10-2 abante sa first period bago marangkad ang Token Tex sa second quarter. Nakadikit ang Aces sa third period pero binuksan ng tropang Texters ang final kanto mula sa isang 3-point shot ni Ryan Reyes. Bumandera naman ang rookie na si Calvin Abueva para matuldukan ang laro. Final score muli ay 99-95 na abante ng Token Tex. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Ayan na siya. Ganda ng tabas ngayon, ha? Sumisexy. Kasama Miss Candy is in the house. Good afternoon, Papa Licious Buddy! Happy New Year! Happy New Year po sa inyo lahat! Kompleto pa ba kayo dyan? Iwagaywayang yung mga daliri sa kamay at paa. Si Mitch nagpakita na kanina umaga ng kamay. Ang ganda. Kompleto. Ako din kompleto eh. Wala pa eh. May ano pa, meron pang kalyo. Ano ba naman yun? Itaas mo yan. Ang ating, ito, ayan. Hello, mga chatters! Kamusta naman kayo dyan? Ang ganda ng kuha. Yung ano nyo, yung New Year nyo dyan, tapos na ba kayo? Ay, sa Amerika, kasalukuyan pa lang eh, di ba? Bumagsak na ba yung New Year's Eve ball? Oh, bumagsak na. Bumagsak na. Ayun, bumagsak dahon. na. Ang galing. Dito sa atin eh, kababagsak lang din kanina. Ng, ano ba yung bumagsak? Yung coins. Yung mga coins, di ba yung nahagis yun? Sa bahay. Ang dahil ko nga nakuha. Thank you, mother. Ito pa ating chika. Sa pagpasok ng 2013, nag-aabang na ang mga proyekto kina Robin Padilla, Chris Aquino at Ann Curtis. Ito ang kauna-unang pagtatambal ni na Robin at Chris sa isang soap opera. Kaya naman, teaser pa lang daw, kaabang-abang na. Akalain mo tong si Chrissy talaga. Talagang the best talaga to si Chrissy. The best actress talaga to. Hindi ako makamove on dun sa kanyang gown sa nakaraang MMFF. Na-inspire na may mga goiter.
Ang ganda namang goiter yun. Ang kinis Ang daw. kinis. Parang nga mayonnaise. Oh my gosh. talaga. Nako talaga naman. Ayaw na niya ng mga bata. Oo nga. Ayaw niya ng mga bata. Gusto niya yung mga lolo. Para sa kanyang anak. Kay Bimbi. May lolo na may daddy pa. Sister Raka. Oo nga. Napanood mo na siya, Papa Bads? Hindi pa eh. Wow. Naku ayoko muna makapagsiksikan Siguro mga second week na ng January. One more try. Oo, one more try. At saka Daiwom. Yeah. Maganda rin yung Daiwom na yan, no? Gusto ko yun. Gusto mo yung Daiwom. Daiwom. Gusto ko yung mga sinapupunan. Ganyan. Nakakapulot tayo dyan ng aral kung paano umiresi Lovey po. Nakaka-relate ka na. Oo nga eh. Ay, hindi ko kasi na-experience yun. Mahilig din yata sa sinapupunan, sinap. Sinap? Pero Oo, wala mahilig din dito sa sinapupunan. Wala na pumasok sa sinapupunan eh. Sumabra. Si Loli, nasa Singapore pa raw. Ay, si Loli. Ano ba naman yan, Loli, ha? Ikaw talaga dyan, ha? Talagang bakasyon grande ka, ha? Tuloy mo lang. Okay lang. Okay lang din kami dito. Iba talaga sa Pilipinas pag nagsasalubong ng bagong taon. Bonggang-bongga rin. Kahit papaano, kahit sinasabi nilang mahirap na raw, pero wag ka, ang kalangitan. Nagniningning dahil sa mga nag-iilaw na paputok. Oy, grabe. Ang gagara. Grabe. Libo-libo kong gumastos. Pero nakakatuwa na rin naman. Tingin-tingin na lang din tayo sa kanila. Yung mga nakaka-afford. Nakita naman natin yung pumapainlan lang ng mga power rice. Parang tayo na rin nagpakawala, no? Oo. Diyos ko po. Grabe. Makigastos ka na. Oo, makitingin ka na lang din sa kanila. Sila na. Ito pa sila din. Una nagkasama si Binoy at Chrissy sa mga pelikula kung saan naramdaman ni Binoy ang pagiging caring down ng Queen of All Media sa tuwing magkakasama sila sa set. Pero depensa ni Binoy, yari ka kay Mariel, nawala naman daw ito sa kanila ni Tetay dahil trabaho lang naman iyon. Pero knows daw kasi ni Chrissy kung kailan siya nagugutom at kung anong mga pagkain na ikakakakati niya. Ka-allergy niya. Ganon. Nosing ha. Nosing. Siguro aware lang talaga si Chrissy kung ano yung binibigyan na pagkain kay Binoy. Kaya nagugustuhan to ni Binoy, diba? At may time pangaraw na mismong si Chrissy ang nagdadamit sa kanya. Wow, nang parang baby naman. Ng bebe. Ayos. Ang sweet. Happy birthday daw, sabi ni Man Silagan. Pinababati sa iyo, Miss Candy. Pabati naman. Happy birthday. Si Giovanni Pandilio. Giovanni Pandilio, maligayang bati sa iyo. Ang galing mo, January 1, 2013. Happy birthday, many more birthdays to come. Tama ba? Tama. Oo nga. Sige, Tama akala ko ka. lang many more to come. Hindi nagkamali. Sige, maraming salamat. Tama. Okay na. Siguro si Papagas Abelgas so pag nagsasabi ng Happy New Year. Ay, paano yung pag malapit na siyang, Pag naputok. Malapit na pumutok. Oo, puputok na. Ito na. Boom. Kaya po, hindi na show. Bisika. Maraming salamat. Ay, si Larry King gustong gumaya eh. Oo nga, no. Mamaya. Ay, syempre, idol natin yan si Kaagas Abelgas, kapamilya. Syempre, Wala na ibang okay lang katulad po yan. niya. Oo naman. Siya lang po, mga kasama. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng career na tulad mo. Alam. Happy New Year kasamang gas. Happy New Year! Salamat sa inyo lahat. Ito pa nag-iisang dadakila, Miss Candy Tatak. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Nakikita nyo ba yung mga naka-online dyan kung ano yung naka-close up na yan? Di ba? Yung nasa ibabaw, yung maliban sa petals, yung nasa ibabaw, ang tawag dyan. Andito na si Mitch! Magandang tanghali kasamang body at ayan na nga sa Southern Brazil po, daan-daan ang bumibisita upang tignan po ang isang botanical garden. Uy, botanical garden pala ito? Nasa botanical garden pala ito? Oo, nasa botanical garden yung halaman na iyan, bulaklak na iyan. Bulaklak? Oo. Ayan, upang pagmasdan po ang bihirang pamumukadkad ng Titan Arum, isang bulaklak o tinaguro ang pong world's smallest and largest tropical flower sa buong mundo. Nakilala ang nasabing bulaklak dahil sa kanyang masangsang at nabubulok na amoy. Mabaho? Tabi-tabi po.
Ayan, no? Kung saan simula po itong namumukadkad tuwing araw ng Pasko. Ayan, no? Oo. Kumbaga, kung araw ng Pasko, yung poinsettia, sikat na sikat naman, namumula ang dahon. Namumula. Ito naman, pag Pasko ay namumukadkad. Mabaho nga lang. Oo. Parang bagoong daw. Opo. Ang bulaklak na yan po ay may lifespan na 72 hours kapag nakakain na ito ng mga insekto. Ayan, at unti-unti na rin siyang nagsasara. Nabatid na bihira itong mamulaklak, mahirap alagaan o palaguin, at 6 na taon para lumaki ng ganyang kalaki. Maselan. Oo. 6 na taon nang hintayin mo. Oo. Para makamoy ka ng mabahong bulaklak. Kaya maraming bumibisita para tignan yung bulaklak na yan. Saan ulit ito makita, Mitch? Sa Southern Brazil. Southern Brazil. Ayan po. At yan po ang aking balitang panghimagas. Kasama mo po sa DZXL News Center. Ako po si Mitch Avila, Tatak RMN. Thank you, Mitch. Naglalagablab na mga balita. Happy New Year muli. Ito ako na nabubungi. Happy New Year po sa lahat mga kasama bot sa DZXL team, management, and officers. Dire-diretso mga balita naglalagablab niyo po ang napakinggan ngayon po ang tanghali ito. Unang araw sa buwan na Enero 2013 na ho tayo. Araw ng Martes. Kasama nyo sa serbisyo publiko at sa probinsya ng Mindoro Occidental. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Dala po ni Weng de la Peña at kami po lahat dito ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. 558 DZXL!